mga katipid tips ang pangnegosyo po ng ating itlog na pula. So ang naalala ko po kaagad dito is yung mga mahal po nating OFW. Kasi naaalala ko dati kapag umuuwi si kuya, yung kapatid po ni Habi, lagi po siyang nagdadala ng itlog na pula. So halimbawa, yung gagamitin po nating ingredients at meron po sa lugar ninyo at nagke-crave po kayo sa itlog na pula, so pwede na po tayong makagawa. At dalawang version po yung gagawin po natin. Yung una, yung traditional na paggagawa ng itlog na pula na gamit po ay putik. At pangalawa, yung pagbababad naman po sa tubig. So, dalawang version na po yung ginawa po natin para malaman natin kung meron bang pinagkaiba yung babad sa putik or babad sa tubig. At meron din pong sabi-sabi na mas matagal daw po ang buhay ng itlog na pula kapag gamit po ay putik. So, dito, pwede po tayong mag-experiment. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang huli. At bukod po doon, sa mga mahal po nating OFW, sa mga taga Maynila, hindi naman po natin masasabi na meron pong makukuha ng lupa na galing po sa nuno sa punso. So, kung wala sila nun, pwedeng yung isang paraan yung gawain po natin, yung babad sa tubig. So dito, simulan na po natin ang paggagawa ng itlog na pula. So step by step yung gagawain po natin. So, unang-una, gagamit po tayo ng isang tray ng itlog ng itik or 30 pieces. At ito po ay sariwa. Tapos, huhugasan po muna natin ito. Okay? So tatanggalin po natin itong lupa-lupa. Okay, so kapag nalinis na po natin, paghahatiin po natin ito so tig 15 pieces. Kasi sabi ko nga po kanina, dalawang version po yung gagawin po natin. 15. So iset aside po muna natin itong kalahati para hindi po tayo malito. So ito yung unang paraan po natin, nagagamit po tayo ng lupa na galing po sa nuno sa punso. Okay, so ito yung kinuha naming lupa dun sa nakaraan nating video na galing sa nuno sa punso. Dahil 15 pieces lang naman po yung gagawin po natin, kukuha lamang po ako ng isang tab. Makikita mo talaga yung bakas nung ana, yung dinaanan. Okay, so ito na yun. Hindi siya punong-punong mga katipid tips. Hanggang dito lamang po sa guhit yung kinuha ko. Ngayon, kailangan po natin ng isang lagayan, planggana, timba. So, depende po sa atin. Or kahit yung mga lumang lalagyan na, pwede po yun. Ngayon, ilagay na po natin ang lupa. Bali, equivalent po nito ay 1 kilo. Yan. Tapos, maglalagay po tayo ng tubig. Equivalent po nito ay 500 ml. Dito naman po sa paglalagay ng ating tubig, hindi naman po ganun kaselan. Basta ang mahalaga po doon, hindi po malabnaw yung pagkakatimpla po ng putik po natin. Para kapag inilagay na po natin yung itlog ng itik, ay kakapit po sa itlog po natin. Okay? Kung napapansin nyo, yung ating lupa, hindi pa siya ganun kaputik. Parang lupa pa lang at saka tubig. Ngayon, ang gagawin po natin, ire-rest po natin or ibababad po natin ito ng 24 hours. Pwede rin masigit pa. Kumbaga, ito pong lupa po natin mas magiging pino, mas magiging putik. Para mas kumapit po sa itlog ng itik po natin. So ngayon, para mabilis lamang po yung ating video, hindi ko na po ito iintayin mag 24 hours kasi kahapon meron na po akong binabad na putik. So ito yung ibababad natin ng 24 hours at ito naman po, kapag naibabad nyo na, ganito naman po yung kalalabasan. Ibabad na po ako para magawa po agad natin yung itlog na pula po natin. Hinalo ko po muna ng mabuti bago po tayo maglagay ng asin po natin. So, ayan. Meron po ako ditong kalahating kilo ng rock salt. So, ilalagay lang natin dyan. So, ayan. Mag-try na tayo ng isang egg. Yan. Ang isang yung palatandaan na okay na yung timpla ng inyong putik. Kapag inilagay nyo na po yung itlog at hinangon nyo na, yung putik nakadikit po sa itlog ng itik po natin. Diba? Kung ikukumpara po natin dito sa bagong tinimpla po natin, kapag naglagay po tayo dyan ng itlog, kahit ikut-ikutin po natin yan, hindi pa din siya ganong kakapit sa itlog po natin. Kasi, hindi pa po natin nabababad yung lupa po natin. Kumbaga, hindi pa siya ganong kaputik. So, ganun lamang naman pong kasimple yung paggagawa po ng ating itlog na pula. Sa magtatanong Ate Tipid Tips, ano po yung mangyayari kapag yung asin po namin ay naparami? O halimbawa, nasa larangan na kayo nito, kung mapapansin nyo, yung pinakang itlog na pula po natin,
Kapag biniak po natin, magkakaroon po yan ng siwang or kumukupis po yung itlog na pula po natin. Kumbaga, hindi nabuo yung itlog na pula po natin. Ang isang ibig sabihin po nun, napadami po yung pinakang asin po natin. Okay? Okay, so sa susunod na paggagawa po natin, mag-a-adjust na lamang po tayo doon. Magdadagdag po tayo ng lupa at saka tubig. Okay, so after po nito, gagamit po tayo ng isang lagayan, mga Tupperware, or kahit anong lalagyan na pwede po nating ilagay itong itlog na pula po natin. Okay? So, isasalansan lamang po natin to ng ayos at kailangan syempre hindi po mababasagan. Kasi ito pong putik po natin, pwede pa po ulit natin magamit sa susunod na paggagawa po natin. Basta huwag lang pong mababasagan ng itlog para hindi po babaho yung pinakang putik po natin. Kasi after 1 year, pwede pa po natin itong magamit. Kasi hindi naman siya babaho kasi na-compose na po ito ng anay. Okay? So, pwede na po nating takpan at ito po ay isasantabi na lamang po natin. So, babalikan po natin ito. Pagkatapos, kapag gagawa po kayo nito, kailangan maglalagay po tayo ng note para hindi po natin makalimutan kung ilang days na po ba siya nakababad. Estimate, ibababad po natin ito ng 13 to 15 days. Yung pagbababad po ay depende naman po yon sa dami ng asin na inilagay po natin. So, yung ratio po natin, estimate po yon ng 13 to 15 days. So, ngayon po ay July 5. Ang ika-15 days po nito ay July 20. So, babalikan po natin yon. Pero, halimbawa naman, hindi po ako masyadong busy, pwede po natin yung balikan kahit 14 days. Yung pinakang note ko na lang, ilalagay ko na lang siya dito sa ibabaw. Okay, so ito po ay isang tabi na po natin at gawain naman po natin yung pangalawang paraan po natin kung paano pa po tayo gagawa ng itlog na pula. Okay? So, nasa pangalawang paraan na po tayo ng paggagawa ng itlog na pula. So, ginawa ko siyang parehas kasi halimbawa sa mga mahal po nating OFW, sa mga nasa syudad, so, di ba, hindi po kaagad makakakuha ng lupa sa punso. So, kung kayo po ay nahihirapang maghanap ng lupa sa punso, so, pwede po nating gawain yung paraan po na ito. So, kaya ginawa po nating parehas. So, ngayon, start na po tayo. Okay, so gagamit po tayo ng kaldero. Ilagay ang 1 litro ng tubig. Tapos, dalahin po natin sa apoy at iintayin po natin na uminit or kumulo. Kapag kumukulo na, ilagay na po natin yung rock salt po natin. Tapos, hahaluin lamang po natin mabuti, pero hindi po talaga matutunaw lahat yung pinakang asin po natin. So, okay lamang po yon. At kapag sa tingin po natin, natunaw na po natin mabuti, iseset aside lamang po natin ito, babalikan po natin kapag malamig na. Okay, so eto na, malamig na po yung ating brine solution. Ngayon, inilipat ko siya ng lagayan para mas mabilis lumamig. Kailangan po ulit natin ng isang lagayan, tapos ilagay lang po natin yung mga itlog. Ibuhos na po natin itong brine solution natin. Yung asin na hindi natunaw, isama na din po natin. So, lumutang na yung mga itlog natin dahil sa alat po ng tubig. Ngayon, gagamit po tayo ng plastic ng yelo. Lalagyan lamang po natin ng tubig. Pagkatapos, ibubuho lamang po natin ng ayos. Pagkatapos, ilalagay lamang po natin dito sa ibabaw po ng mga itlog ng itik para sigurado na yung mga itlog po ay nakababad po sa tubig. Takluban lamang po ulit natin at lalagyan po ulit natin ng date kung kailan ginawa. So, balik po tayo after 15 days. Okay, so habang binababad na po natin yung ating itlog na pula, ngayon ay umorder na po tayo online ng gagamitin po nating pangkulay. So, i-place order na po natin. Okay, so 15 days naman nating ibababad, kaya sigurado nakarating na to bago po natin balikan yung itlog na pula po natin. See you on July 20. Lalaman nyo tuloy kung gaano ako katagal mag-edit ng video. Okay, so muling pagbabalik po mga katipid tips para po sa continuation po sa paggagawa po ng ating itlog na pula. Ang bali nung ginawa natin siya ay
July 5 at ang ika-15 days niya ay July 20. Pero, napaaga po tayo ng isang araw. Bumili ako ng dyaryo, may dumaan kaninang umaga. So, bali ang date po ngayon ay July 19. So, ika-14 days po lamang. Para sigurado na wala pong daya yung date po natin. Ang sunod na po natin gagawin, huhugasan po muna natin ito. Okay? So, lalong-lalo na itong inilagay po natin sa puti. Okay, so after mahugasan po natin, idediretso na po natin ito sa net. So, itong paraan na to sa paglalagay po sa ating net, mas madadalian po tayo kapag iluluto na po natin. So, mamaya makikita nyo kung bakit. Pwede nating ibuhol, pwede rin naman po ang hindi. So, tanggalin lang natin to. Tapos, kunin na din po natin yung net, idediretso na natin siyang ilagay. So, itong pinakang brine solution po natin, pwede pa rin po natin itong gamitin. Tapos, ito po ay huhugasan lamang din po natin. Okay? So, para hindi po tayo malito, parehas natin itinali sa net. So, itong nakababad sa tubig, lagyan po natin ng sanrio para meron po tayong tanda. Okay? Tapos, kumuha na po tayo ng kaldero na paglalagaan po natin. So, kailangan nakalubog po yung mga itlog po natin dyan. Okay, so, magtatanong, Ate Tipid Tips, ano pong nangyari sa lababo ninyo? Bakit ang pangit-pangit? So, meron pong kwento yan. Sa susunod, isa-share ko sa inyo kung bakit. Hintay lamang po ako na pwedeng gumawa nito pong aming lababo. So, sadyang meron nagagawa po dito sa bahay. Hintay ko lang siya kasi marami siyang schedule. So, halimbawa may time ako, isa-share ko sa inyo kapag gagawin na to at ikukwento ko sa inyo kung ano po yung nangyari, bakit nagkali dito. Okay? So, balik tayo po ulit sa itlog natin. So, kailangan yung pinakang tubig po natin lampas sa itlog po natin. Pati yung poset ko nasira. Ayaw niya magsara. Ayaw mamatay yung tubig. Pagkatapos po niyan, dalhin na po natin sa apoy. Okay, so habang hindi pa kumukulo yung itlog po natin, pwedeng malakas po muna yung pinakang apoy po natin. Yan, pero kapag kumulo na, hihinaan na po natin yung pinakang apoy po natin, yung tamang bulak-bulak lang siya ng kaunti. Yan, pagkatapos, pakukuluan po natin to ng at least 8 hours, 12 hours. So, depende po yun sa dami din po ng ilalaga po natin. Pero, ang isang pinakang tips po ni Kuya Danny na natutunan ko, kung hindi nyo pa napapanood dun sa pinakang part 1 or una po nating in-upload, ayan po yung video na yan, ilalagay ko yung link sa description. So, pagtagal daw po ng pagluluto or pag-i-in sa itlog na pula, mas magmamantika daw po yung itlog na pula po natin. At bukod po doon, ang pinakamahalaga, mas matagal daw po ang sira ng itlog na pula po natin. So, sa ngayon po muna, iintayin po natin itong kumulo at magbabalik po tayo. Okay? And after lang naman ilang minutes, ayan, kumukulo na kasi hindi naman po ganong karamihan yung ginawa po natin. Dapat, ganun lamang po yung pinakang bulak nung tubig po natin para hindi po magkauntog-untog. So, kung mas marami po yung gagawin po natin, so magdagdag po tayo ng oras kasi depende po yan sa dami ng ilalaga po natin. Halimbawa, kung nasa probinsya tayo, so pwedeng hindi na tayo magkasul, diba? Pwedeng magkahoy na lamang po tayo para libre na po tayo sa gasol. Okay, so yung pinakang apoy po natin, alalay na po lamang. Okay? Bye! So, ayan. Okay. So, habang patapos na yung pagluluto po ng ating itlog na pula, so, gagamit po tayo dito ng kaldero. Mas okay din kung luma na po yung gagamitin po natin kasi magkukulay na po tayo ng itlog na pula po natin. Okay. So, yung paglalagay po ng ating tubig, depende po yon sa dami ng ilulublog po nating itlog na pula. So, syempre, kung kaunti lang, so kaunti lang po yung gagawin po natin. Okay, so estimate 2 litro at kalahati yung nailagay po natin tubig. So, ngayon, buhayin lamang po natin yung apoy at iintayin po nating uminit. So, kahit hindi siya kulong-kulo, basta mainit lamang po yung pinakang tubig po natin. Okay, so, malapit na pong uminit yung pinakang tubig po natin at ang gagamitin po natin pang kulay, Cooksign Crystal Color Neko brand. Okay, so ayan po yan. So ito po yung in-order natin online at tumating naman po siya kaagad. So abot na abot. So ayan, kapag na-open nyo to, nakalagay siya sa plastic, tapos ganito yung itsura niya.
para siyang bato-bato sa loob na kulay. Para siyang mag-green na ewan, para sa laging tuwang kulay. Kung malapit ng kumulo or mainit na, pwede na po nating patayin yung apoy. So, para ma-sure tayo na hindi tayo mahirapan sa paglilinis ng mga gamit, so lumang kasangkapan na po yung gamitin natin kapag magkukulay. So, yung dami naman ng ilalagay po natin, depende po sa atin kung gaano kapula yung gusto po natin. So, itong in-order natin ito, madami na po yung pwede po nating paggamitan. Ayan, kita nyo, patak pa lang yan pero namumulan na siya kaagad. So, hahaluin lamang po natin yan hanggang sa tingin po natin natunaw na yung pangkulay na inilagay po natin. Yan. So, kapag tingin po natin ay tunaw na at okay na po sa atin yung pinakang kulay, ngayon, i-ready naman po natin yung paghahanguan po ng itlog na pula po natin kapag isinawsaw na po natin dito. So, gumamit ako nitong tray na hindi ko na siya ginagamit para hindi ako mahirapang maglinis. So, ito, kapapatay ko lamang po ng tubig po natin. Pinakang tips po sa pagkukulay po ng itlog na pula, kapag ilalagay na po natin dito sa pangkulay po natin, mainit or bagong luto yung itlog ng itik po natin or itlog na pula. So, idediretso na po natin itong itlog dito po sa pangkulay po natin. Okay, so pagkalagay po natin, kapag tingin po natin ay nalublog na lahat, hahanguin din po natin kaagad. Okay, tapos, idediretso na po natin dito sa patiktikan po natin. So, pagkasawsaw, sabay, hango. Okay. Okay, so halimbawa kung ginawa po natin to at pang business, pwede po natin tong ibenta ng mainit pa para sigurado masasabi natin na talagang bagong luto po yung itlog na pula po natin. Kasi 'di ba, mas mabilis ibenta kapag talagang bagong luto, lalo na kung mainit pa po talaga nilang mabibili, parang balot lang, no? Okay? Okay, so ayan. Hindi pa tayo tabingi. Okay? So ito yung may tali ng Sanrio. So ito yung ibinabad natin sa tubig. Lalagyan muna natin ng tanda kasi baka mamaya malito tayo. Ito yung sa tubig, putik. Yung itlog po natin, so malalaki po ito. Kung gusto pa natin ng mas dark, so dagdagan lang natin yung kulay. So halimbawa kung pangbahay or pang negosyo man, pwede naman natin itinda ng merong kulay, meron din namang wala. So depende po sa atin. Kaya lang, di ba? Sanay tayo na kapag tinawag na itlog na pula, merong kulay. Titikman na po natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa at titikman na po natin ito. Para malaman natin kung may pinagkaiba pa yung binabad sa tubig or yung binabad po sa putik. Ang sarap papakin. So, yung pagkakababad po natin ng 14 days, saktong-sakto po lamang yung alat niya. Ito yung tipo na pwede mong papakin. So, yung binabad po natin sa tubig, binabad po natin sa putik, so, pantay lamang po yung pinakang alat. Walang lamangan doon. Talagang as in, pantay na pantay. Okay, so, kapag ginawa nyo, masasabi nyo, ay, sakto nga lang talaga yung alat. Diba? So, sa pagmamantika naman po tayo, kung itatanong nyo, alin ang mas nagmamantika, kung sa tubig ba or sa putik ba. Okay, so kung napansin nyo po kanina at kung malinaw, parehas lamang pong nagmamantika. Kasi kapag sinabi po natin itlog na pula, diba? Ang tinatanong natin, nagmamantika po ba yung itlog na pula po ninyo? Okay? So, base po sa experience to mga katipid tips ha, kasi nung nakakaraan, nagagawa din naman po kami ng itlog na pula. Pero, dahil pangbahay lang, mabilisan lang po talaga yung pagkakalaga po namin. Merong 30 minutes, merong 1 oras, medyo mahigit sa 1 oras kapag nakalimutan na meron po palang sinalang. So, hindi po ganito yung itsura niya. Hindi siya nagmamantika. Pagkatapos, yung pinakang white ng itlog po natin, kulay puti pa. So, ito pong pinakuluan po natin ng 7 hours, nagmamantika na siya. Pagkatapos, yung pinakang white ng egg, hindi na po siya ganun kaputi. Kitang-kita ko yung pinagkaiba sa mabilis na pinakuluan at sa medyo matagal na pinakuluan. At sa 7 hours po natin, pwede pa po nating i-extend ng pagpapakulo. Okay, bigyan ko na kayo ng ilang idea, tips sa paggagawa po ng ating itlog na pula. Ngayon ay mag-e-experiment po tayo. Kasi sigurado may magtatanong po sa inyo ng expiration po ng itlog na pula po natin. Lalong-lalo na halimbawa kung wala tayong rep,
hanggang kailan po ang pinakang shelf life nung itlog na pula po natin. Okay? Yan. Alin nga ba ang mas mabilis masisira? Yung babad sa tubig o babad sa putik? So, abangan nyo po after ng maikling costing po natin. Okay? So, bago tayo mag-costing, ayan, shout out po muna sa kinuhanan po namin ng lupa sa Nuno sa Punso. Marami pong salamat. At maraming salamat din po kay Kuya Danny sa pagbibigay po ng tips sa paggagawa po ng itlog na pula. Okay? Pati yung mga batuting ko nagustuhan to. Ang sarap mga katipid tips. Okay, so pagsasabayin na po natin yung costing po natin sa babad sa tubig at babad po sa puti. Kasi halos parehas lamang po yun. Okay? Umpisahan po natin sa itlog ng itik, 11 pesos po ang isa. Pero ito po, malaki to mga katipid tips. Kung sa itlog na puti, ito po ay XL. Merong 9, merong 10, mas maliit po dito. So, ang pinili ko, yung mas malaki na. Para halimbawa, kung magpresyo man po tayo, sasabihin ng makakabili, malaki naman yung itlog na pula na nabili natin. Diba? So, tig 15 po yung ginawa po natin, 165. Sa asin po natin, 12 pesos. At mag-plus na din po tayo ng pinakang tubig po natin. Syempre, hinugasan po natin ito parehas. Inilaga po natin sa tubig. So, sabihin na lamang po natin na tig 5 pesos. Okay, so sa pinakang kulay po natin, sabihin na lamang din natin na tig 5 pesos kasi kaunti lamang naman po yung ginawa po natin. Sa pinakang kulay po natin, sabihin na lamang po natin na tig 5 pesos kasi kaunti lamang naman po yung ginawa po natin. Tapos, pinaglubluban po nating pangkulay, pwede pa po nating magamit sa susunod. Yan. Tapos, ang maganda pa rin po dito kung tayo po ay lilinya sa paggagawa ng itlog na pula or pagninegosyo ng itlog na pula, yung mga ginamit po natin, pwede pa po nating gamitin, di ba? So, makakatipid na po tayo doon sa susunod na paggagawa po natin. Okay? Kaya ang total po lahat ay 187 pesos. Mag-plus po ulit tayo ng other expenses sa pagluluto po natin at sa pinakang labor po natin. So, sabihin na lamang po natin na tig 10 pesos kasi kakaunti lang naman po yung ginawa po natin. Okay, so sa gas po natin yung paglalaga at sa labor po natin. So sabihin na lamang po natin na tig 10 pesos kasi kaunti lamang naman po yung ginawa po natin. At kung talagang ninegosyohin po natin ito, so gagamit na tayo dyan ng malaking kaldero para madaming na pong itlog yung maisalang po natin para tipid po tayo sa gatong. Tapos halimbawa kung nasa probinsya naman po tayo, pwedeng mangahoy na lamang po tayo at sa kahoy na po tayo mag-in-en ng itlog na pula po natin. So, di ba? Ang ganda niyang gawing extra income. Okay? Puhunan na tig 197, i-divide po natin yung tig 15 pieces at may puhunan po na 13.33. Pero posible pa po yung bumaba kasi yung mga ginamit po natin pwede pa po ulit natin gamitin. Diba? So yung pagpipresyo po nito, pwede nating ibenta ng 16, 17, 18, hanggang 20. So depende po yan sa laki nung itlog na pula na gagawin po natin. Tutusin ko siya sa 18 pesos kasi malaking itlog naman po yung ginawa po natin. So kapag minus natin yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 4.87 kada isang piraso po ng itlog na pula. I-times po natin sa 30 pieces na nagawa po natin, posible po tayong tumubo ng 146.1. Siyempre, mas malaki po yung tutubuin po natin kung ilang tray na po yung mabebenta po natin. So, siyempre, sa pag-uumpisa, talaga naman pong swertihan. Kasi, halimbawa, nag-umpisa tayo, talagang nag-boom na po kaagad. Meron din naman po na kapag nag-umpisa tayo ng business, paunti-unti na umaakyat. Basta ang mahalaga lamang po doon, alagaan po natin yung produkto po natin, mahalin po natin yung produkto po natin. Magiging bunga po nun, magandang feedback po sa mga customer po natin na pwede pong balik-balikan. Tapos, ang nakakatuwa dun sa itlog na pula po natin, talagang saktong-sakto lamang po yung alat. And yun talagang masasabi natin ang sarap papakin. Okay, so sabi ko nga po kanina, meron pa po tayong experiment dahil hindi pa po dito natatapos yung video po natin. Kasi ito po ay babalikan pa po natin ng isang buwan. Okay, so ngayon po ay July 20 at babalikan po natin ito ng August 20. Para malaman po natin kung alin po ang mas tatagal sa dalawa, yung babad sa tubig or babad sa putik. Or kung masisira po ba kaagad yung ginawa po nating itlog na pula. Okay? So sa magdadaan po nating video, makikita niyo po yung itlog na pula na yan
dito sa pinakang background po natin. So, hindi rin po natin siya ilalagay sa ref para talaga malaman natin kung tatagal nga po ba talaga yung itlog na pula po natin. Sa mga nakakaraan ko pong video, may nagtatanong doon, Ate Tipid Tips, ano po ba yung maninegosyo na hindi na po kailangan ng ref kasi wala po kaming ref. Halimbawa, walang masisira, opportunity na po para makapag-umpisa po tayo ng negosyo. So, balik po tayo ng August 20. Okay, so ito, pagsasamahin ko na sa isang tray, lalagyan na lamang po natin ng tanda. Tapos ito yung sa putik natin. Okay, so hindi na tayo malilito. See you on August 20. And after 1 month, binalikan na po ulit natin itong ating itlog na pula. So yung ikasamang buwan, ang date ay August 20. So bumili ulit tayo ng dyaryo para sure na talagang August 20 po natin binalikan. Okay, so ngayon malalaman po natin kung okay pa po ba itong mga itlog po natin. So, hahatiin po natin ito lahat. Papansin nyo, kulang na po yung itlog po natin. Hindi na po nakatiis yung tatay ko, tinikman niya na. So, ito yung sa putik, ito yung sa tubig. So, ito yung sa tubig. Okay. At wala siyang kaamoy-amoy. Talagang nagmamantika po yung itlog na pula po natin. Oh. Kitang-kita sa kutsilyo na ginamit po natin. Okay, so wala rin siyang amoy. Pero mamaya, titikman din natin. Kasi mamaya, baka walang amoy, pero meron naman lasa, diba? Mamaya na natin titikman kapag nabuksan na po natin lahat. Wow! OMG! Tumutulo, oh. Wow. Ito namang sa putik. So, itong patatlo natin, medyo iba yung amoy niya. Pero hindi naman siya ganun kasangsang. Pero iba yung amoy niya kumpara dun sa una kong ginayat. Pero mamaya tikman natin. Ibukod na lang natin yon. So, ayan, nabiak na po natin lahat. Ngayon ay titikman po natin. Baka mamaya wala lang amoy. Tapos, meron naman po palang ibang lasa. So, dun sa babad sa putik, meron po tayong isa na medyo may amoy. Okay, so ito pong babad sa tubig, wala po akong na amoy na kakaiba doon. Pare-parehas siya ng amoy. So, unahin natin itong babad sa tubig. Isa na lang yung tikman natin. Kasi pare-parehas lang naman to ng amoy. Ang sarap mga katipid tips, walang nagbago doon. May amoy pala, meron siyang basag, okay? Kasi mapapansin natin siya na may basag talaga kasi nagkaroon ng kulay, yung kulay white. Kaya siguro, doon nag-umpisa yun, pero tikman na din natin. Hindi naman siya ganun kabaho yung amoy. Kumbaga, kakaiba lang siya kumpara doon sa kasamahan niya. Pwede pa naman siya, so tikman natin yung kasamahan na walang basag. So, hindi pa rin nagbabago yung lasa niya. Masarap pa rin, katulad nung isang buwan na tinikman natin. So, ganun pa rin siya. Tapos, ito, yung sinabi ko sa inyo na medyo may kakaiba yung amoy, pwede pa naman siya, hindi pa naman siya ganong kalasa. Hindi katulad nung iba na talagang lasang-lasa or amoy na amoy. So, pwede pa siya. Kahit iniwanan po natin siya ng isang buwan, wala pa rin pinagbago. Yung sa lasa, yung sa amoy, kahit hindi po natin siya nilagay sa rep. So, halimbawa at wala po tayong mga rep, naghahanap po kayo ng extra income, so ito po, pwedeng-pwede. Sa tingin ko, kahit abutin pa siya ng kalahating buwan ulit or isang buwan ulit, so parang wala pa rin sa pagbabago yung itlog na pula po natin. Kumbaga, mahaba po yung pinakang shelf life ng itlog na pula po natin. Basta, yung lagi po nating tatandaan, magbababadan po nating tubig or brine solution, kailangan ay hindi po mababasagan ng itlog ng itik para hindi po babaho or hindi po mahahawa yung mga itlog ng itik. So,
So sabi po sa sabi-sabi, mas matagal daw po ang buhay ng babad sa putik kumpara daw po sa babad sa tubig. So base po sa experiment po natin ngayon, parehas lamang po yung babad sa tubig or babad sa putik. Basta ang mahalaga po doon, sabi ko nga po kanina, mas mapakuluan po natin ng mas matagal, mas maiin-in po natin, mas matagal po ang buhay ng itlog na pula po natin. Kumbaga, yung pinakang water content po ng itlog po natin ay matutuyo. Mapapansin po natin yon kasi mag-iiba na po ang kulay ng itlog ng itik po natin. Kasi yung pinakang puti, magiging medyo brown na po yon. At ang isa pong susi or isang pinakang tips sa pagmamantika po ng itlog na pula po natin. Halimbawa, kung dadirect po tayo sa mismong itikan or farm ng bibilhan po natin ng itlog, pwede po nating itanong kung purong pigs ba yung tinutuka or may halo, kumbaga organic. Ayun po yung mga pagalang itik para halo-halo na po yung natutuka po nila. Mapapansin din po natin yon, yung pinakang itlog po kapag biniak po natin yon, yung pinakang egg yolk, kulay orange po yon. Pag maputla, ibig sabihin mas lamang po ang natuka ng itik na commercial feeds. Kaya mas maganda, itatanong po natin kung organic para sigurado po na nagmamantika yung gagawin po nating itlog na pula. Kaya sa mga mahal po nating OFW, mga taga Maynila, taga Malayo, at sa mga taga-subaybay po natin, ayan, kahit wala po tayong putik, pwede po tayong makagawa ng itlog na pula. Gamit po ay yung babad sa tubig. Yan, pwede po natin gawing extra income kahit wala po tayong rep, pwede po nating umpisahan. At habang pagtagal nun, habang nagagamay po natin, malay po natin pagdating po ng panahon, tayo na po yung mga nagsusupply sa tindahan. Tapos pagtagal-tagal niya, nagamay na natin, pwedeng sa mga grocery na, sa mga supermarket na, di ba? Basta gagamayin lamang po natin, aalagaan po natin, mamahalin po natin yung uumpisahan po nating trabaho. Kapag natripan yung gumawa ng itlog na pula, so itry nyo po itong recipe po natin at marami po tayong pwedeng paggamitan dito. Bukod sa pang-ulam na, pwede rin siya sa pang-bake. 'Di ba? Toppings ng mga puto, ng mga ensaymada, 'di ba? Madaming pwedeng paggamitan ng itlog na pula. Okay? So sana sa video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na idea sa inyo, negosyo idea sa inyo at tips sa paggagawa po ng itlog na pula. Okay? So kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Ang wish ko lamang po dito is matapos po natin kaagad na edit. Okay? Okay? Bye!